Yes, tutorial time naman tayo. Meron tayo ditong transformer mismo na o inverter na ginawa. At gusto ko lang bigyan ng impormasyon, lalong higit yung mga tinatawag natin ng mga nagdi-DIY na siguraduhin lang natin na kapag tayo mag-DIY ay masusundan talaga natin ng tama yung ating diagram. At unang-una ay kailangan din natin siyempre ng mga protection katulad ng mga circuit breaker. Alam nyo ba ang nangyari dito sa inverter na ito? Ay nagkamali yung mismong nag-ooperate nito na mayroong supply ni utility at galing kay inverter ay hindi nalagyan ng breaker. Kaya siya ay nung ipinasok niya si utility, hindi niya na-i-off ito. Pumasok ang supply bigla dito kay inverter na galing kay utility. Kaya yun ang nangyari. Sabog yung kanyang power supply. Ganun din dun sa kabilaan yan. So ibig sabihin, nagsalubong yung output nito at saka yung output ng utility ay nagsalubong. Pumasok. Ay mas malakas ang current ng utility kumpara dito. Kaya talagang sasabog ito. So sa mga nagdi-DIY, lalong higit doon sa mga baguhan sa pag-install ng solar, ay kailangan talaga nating sundan yung diagram. At kung meron kayong agam-agam, ay huwag kayong mag-aatubiling magtanong mismo sa mga nag-i-install talaga ng solar. Dahil napakamasilan yan. Sayang ang gamit natin katulad nito. Nasira, naapektuhan, ay buti kung mumurahin din ito, ay magandang klase din ito ng tinatawag natin na inverter. Kaya sa inyo ay ang advice ko lang ay siguraduhin na merong tamang protection ang ating mga inverter. At meron tayong, kung wala man tayong magamit na automatic transfer switch, ay meron tayo dapat manual transfer switch na doon natin i-off yung supply, yung output nito at saka yung input ng galing sa utility para hindi siya magsasalubong. Ibig sabihin, meron siyang breaker mismo na protection para hindi pumasok ang supply o yung tinatawag natin na magsasalubong yung output nitong inverter at saka yung input naman ng utility. So yun ang kalimitan na mangyayari kapag nag-DIY tapos walang proteksyon at kuminsan nakakaligtaan na i-off muna yung inverter bago papasukin ang utility. So ang inverter na ito yung tinatawag natin na off-grid inverter. Pero ito ay magandang klase. At ganito yung gamit ko dito sa aking bahay. At ilang taon na rin ay hanggang ngayon ay maganda pa rin yung kanyang output. So, advice ko lang sa mga magdi-DIY na kailangan ay talagang magsuri at sundan ang diagram kung may wrong diagram na susundan. Lalong higit yung polarity nito. Wag na wag magkakamali yung positive at saka yung negative. Yung input, ito yung input na. Input papunta sa ating board. Yan, galing siya ng variac type transformer. Yun, dumaan doon sa pinakang coil pa niya papunta dito sa ating pinakang board pa. Yun, dumaan doon. Then, siyempre, meron din siyang pan. Huwag natin wawalain yung pan sapagkat mahalaga yung purpose ng pan dito sa ating inverter. No? Yan yung absorb ng init para ilabas niya dito yung init na nabubuo dito sa ating pinakang board. Para mapanatili natin ng ating inverter ay maganda ang output niya, siyempre yung operation pa rin niya. At sa pinakamalagay, siyempre yung ating maintenance. Huwag nating pababayaan. At lalong higit, yung ating pan, dapat ito hindi masasarhan. Lagi dapat yan malinis para yung inilalabas na hangin dito, nakakabuga ng maayos yung ating pinakang tinatawag na pan. Yun ang kahalagahan niyan. Kaya huwag ninyong babaliwalain yan doon sa mga magdi-DIY. Lalo higit yung mga terminal natin, paki-check natin kung mga maigpit pa yung mga tornilyo, lalong higit dito sa parting ito. Yan, kailangan ay hindi siya naglulos at para maiwasan natin yung tinatawag na utay-utay na
masusunog yung kawad. Kapag ito ay luag, ibig sabihin unti-unti itong masusunog. Kaya siguraduhin natin na lalong higit do sa mga pag magtatap tayo at maglalagay tayo sa breaker ay kailangan maigpit yung tornilyo na ating gagawin. So yun yung gusto kong ipabatid sa mga magdi-DIY na kailangan natin talagang siguraduhin. Mare-repair naman siya. Mare-repair. Hindi ko lang makuhana ng value itong mga tinatawag natin na MOSFET na ito o transistor. Hindi ko makuhanan dahil nasunog na nga. Pero kaya naman siyang repairin. Pero ang ginawa ko dito ay nag-substitute tayo ng panibagong board para sigurado na. No. So ganyan lang naman talaga swapping na tayo ngayon. Wala na yung repair. Mayroong mga nagre-repair basta available yung tinatawag natin na pyesa natin. No. Okay, may pang-substitute tayo dun sa mga pyesa na nasusunog. Okay? So yun ang aking gustong ipaabot sa mga magdi-DIY para sa solar. Maraming salamat at sana paki-support din ang aking YouTube channel, Manolo Sotejo. Para sa ating tutorial, meron kayong mga matutunan dito at meron kayong mga impormasyon na makukuha tungkol sa tutorial na ibinibigay ko. Sa inyo lahat, maraming salamat.